Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mong tanghalian. Tanghalian time. Ito po. Sa pagsisimula po ng termino para sa 20th Congress, ibinigyan ng ilang senador na dapat ituloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Masarap. Duterte. Bigay ng Diyos, lutong bahay. Pag lutong bahay, malinis, masarap, masustansya. Luto po ni Sister Baby, very Nagsimula na ang lips termino ng 12 senador na nanalo sa sa pagluluto. election 2025. Meron din po Senator tayo Rizal ngayon, men. Tiveros, Ayin may fiber. panawagan kay Senate President at Impeachment May Court nabigay sa amin. President Jesus Escudero. Sana, Sa sila. panumpana ni Presiding Officer yung 12 pang bagong Okay. mga senador. Sa 12 newly elected senators, 5 ang elected. Sina Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Bongo, Tito Lapid at Amy Marcos. Kahit Apat tayo, naman ang kaibigan. returning ang mga Bigay dating ng senador Panginoon na Diyos nababalik ayon sa sa Senado. Sina Mateo Tama 6, Aquino, baby. Tim Lacson, Kiko Sama namin Pangilinan nasa at langit Tito ka, Santoro. hindi bebe. Habang tatlo ang mga bagong Bigyan mo senador kami sa ng Senado, langit pagkain sina sa Rodante araw. Marcoleta, Salamat po, Erwin Panginoon Diyos. Tulfo at Camusoy Dahil Vlog. ni Jesus. Amen. Okay. Sabi ng Tiveros, in session pa rin ang impeachment court at hindi pwedeng basta nang i-dismiss ang kinakaharap na articles of acquit. Gayon din, hindi naman pwedeng, hindi pa kami nagkukonducta ng trial. Boboto na kami. Convict. So, hindi yan patas. Whether sa prosecution, whether sa impeached official, higit sa lahat, sa ating publiko. Sabi rin ni Senador Joel Villanueva, tututulan niya kung may magmosyon na i-dismiss agad ng korte ang articles of impeachment. I don't know if it is still vague to some individuals yung provision ng Constitution, yung initiation, exclusive sa House, trial, exclusive sa Senate. For me, parang napaka-clear. We need to have to fight. Gusto rin makita muna ng bagong senador na si Erwin Tulfo ang mga ebidensya kaya kailangang umabot sa trial. Pero sabi niya, So I'll be the first one to say, kung after few days, wala naman laman, why don't we just dismiss this? Pero kung may laman naman, then let's fight. It will take 6 months, Senator Erwin Tulfo, then let's go for it. sabi rin ni Senador Tito Soto, dapat bigyan ng pagkakataon ng konstitusyon at ang bisen na ipresenta ang kanilang argumento. Sabay banggit sa hinaharap ng Senate leadership. I expect that the impeachment court will be called by July 29. Nung kung sino man yung Senate President. Hindi pa pwedeng i-dribble yun. Hindi pa pwedeng ibaba-ibalain yun. Hindi pwede because it's what the Constitution says. We have to follow the Constitution. At kahit pa hindi sumunod ang Kamara sa ikalawang utos ng impeachment court na dapat ideklara ng 20th Congress, desidido pa silang ituloy ang impeachment. Nanonood kami na magkaroon ng schedule para pag-usapan sa agad yun. At mag-convene yung impeachment court. Matt Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Weather update tayo ngayong tumaas at sa maging bagyo ng Binabang Low Pressure Area. Kausapin natin si Chief Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Magandang umaga at welcome po sa Balita Hali. Magandang umaga. Saan direksyon po paputungo itong binabantayan na LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon, nakikita mo tayo wala tayong betting, nakikita mo hours, pero nananatili pa rin ito sa karagatan dito kasi pinapaglakas ng Central Luzon. Natin consider ko yung ng tumiro o kalapit ng numbers ng ating bansa. Bako matuloy ang mga Central Luzon, possibly, yan na 22 hours and then sa kumilos ng palayo ng ating bansa sa mga susunod. Bakit po tumaas ang chance ng LPA na mabigitang na bagyo? Dati kasi ang identa natin na pinapaglakas sa bahagi ng dagat na kung saan mainit ang tinatawag natin sa surface temperature around 30 degrees Celsius ay very favorable para sa isang low pressure area na tumiyan ng isang ganitong bagyo. Dagdag pa dyan yung tinatawag natin na wind shear, yung pagbabago ng lakas na hangin sa iba't ibang level natin ng atmosfera kung saan nandito yung low pressure, mahina itong hangin ay patuloy lang yung cloud potential ng binabagyan natin ng pressure. So, ilan lang yan sa mga factors na nakikita natin na kaya mas tumakas ang chance nito na ginagawa beyond the 24 hours period kaya kung tinitawag sa IDs wala. May mga epekto na po ba ng LPA sa kalupaan ng bansa? So ngayon po, yung crop or extension itong mga question na nasa natin ay makaka-apekto sa kalikulan, sa lalamihan ng Isabela, Quirino, Ora, at ng Quezon. Ito mga napakitado nila, may biglang tulak, may mga pagulan, at mga particular
bagyo kung maging bagyo ito? Iniinlahin pa nito yung mga baga? Tama, actually, sa ngayon pa lamang, umuwi na tayo kapagod na siyang nagugulo ng pag-ulan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa buong Visayas, dito man sa Calabarzon, sa Mimaropa, yan din sa Zamboanga Peninsula, Caraga, Northern Mindanao, at sa dito ng Bahayin sa Luzon. Kaya tinatayo natin yung mga kababayan natin dito sa Calabarzon, diba, na patuloy din mag-monitor sa mga thunderstorm at rainfall advisory na ipapalabas ng ating mga pag-asa regional services division. Maging alerta rin sa mga posibleng pagbaha at pagbuong lupa. Lalo-lalo na kung yung mga wala akong ilang araw na kung nakakalas ng mga pagbaha. Patuloy pong tumutok sa balitang hali at sa GMA News. Maraming salamat po, Chris Perez ng Pag-asa. At salamat po din. Kinilala at pinasalamatan ang mga miyembro ng Philippine Air Force dahil sa kanilang hindi matatawarang serbisyo sa bansa. May ulat on the spot si Ivan Maynila. Ivan? Maraming salamat, Ivan. Maynila. Mga mari at pare, nagkita sa Beyond 75 Kapuso event ito ko ang mag-text na sina Jack Roberto at Marty Forteza. Nasa dinner table noon si Marty at kaharap niya si Jack na all smiles naman. Si Jack daw ang lumapit para batiin si Marty. Hanga naman ang netizen sa magandang pakikitungo ng dalawang Kapuso stars sa isa't isa. 7 years ang relasyon ni Marty at Jack. January nang itabunsong hiwalay sila. Muling nagkasanang bantay sa Gabal Operations at NNDA at Lucia sa bahagi ng Padre Power Street sa Maynila. Kabilang sa mga ilis ang isang bisikleta na nakakadena malapit sa isang puno at poste. Wala ro ng may-ari ng bisikleta kaya sinupiska ang bisikleta. Isang rider din ang nakita at natikitan dahil hindi nakasuot ng helmet. Nag-iikot ang mga otoridad sa Padre Power Street para tiyakin walang nakahambalang na sasakyan sa kalsada. Pinangunahan po ni Pangulong Bongbong Marcos ang special bell ringing ceremony sa Philippine Stock Exchange kaninang umaga. Kuya ng unang araw ng pagpapatupad ng Republic Act No. 12214 o Capital Markets Efficiency Promotion Act. Sa ilalim po ng batas na pinirmahan ng Pangulo noong May 30, binawasan ang mga buwis sa pag-i-invest at pinasimple ang tax system ng iba't ibang financial products. Gaya ng stock transaction tax na dating 0.6%, ay 0.1% na lang. Ayon sa PSE, malaking tulong ang batas para mas maging competitive ang stock market ng Pilipinas kumpara sa mga karating bansa sa Southeast Asia. Ito ang GMA Rating TV News. Nalunod ang isang lalaking senior citizen sa isang ilog sa Toledo, Cebu. Kwento ng anak niya sa punsa, natangay ng tubig ang tsinelas ng kanyang ama habang tumataw na sila ng ilog. Sinusubukang kunin ng ama niya ang tsinelas hanggang napunta siya sa malalim na bahagi ng ilog. Hindi raw nagawa ng anak na sagipin ang ama dahil pareho silang nakailog at hindi rin daw siya marunong lumangoy. Kaya humingi siya ng saklolo na iapon ang biktima ng mga bombero at Coast Guard pero idinigdarang dead on arrival sa ospital. Nahulog sa bangin ng isang mixer truck sa Dipakulaw, Aurora. Dead on the spot ang 38 anyos na driver ng truck habang sugatan naman ang kanyang pahinante. Base sa investigasyon na wala ng preno ang truck kaya nawalan din ng kontrol ang driver sa sasakyan. Iba't ibang mga lokal na produkto at serbisyo ang itinda sa 2025 Wedding Fair ng Department of Trade and Industry.
Nuevo Acna. Handcrafted fashion accessories mula naman po sa Los Baños, Laguna. At iba't ibang klase ng mga bridal at full shoes mula Marikina at New Laguna. May Eh, event tapos na po. booth din na ililinis Sarap. ang mga destinasyon sa Siyempre, Laguna. lutong bahay, Swak kaya ng masarap. wedding venue. Yan din sa Salpana. Masarap dito ay Ikaw. sa maliliit na negosyo ang Alone. Like, share, and share. sa bawat pamilya meron